Maagang naglalaro ang mga batang black-crowned squirrel monkey. Paunahan silang makahanap ng pagkain. At nang makakita ng insekto ang isa, slowly but surely naman kung maghanap ng agahan si Yezi, isang lineous two-toed sloth. Gamit ang kanyang matulis na kuko, nagpapalipat-lipat siya ng puno. Pero ang mga hayop na ito wala pala sa wild, kundi nasa isang zoo sa Taiwan. Ang Taipei Zoo ang top 1 at pinakamalaking zoo sa buong Taiwan. Karamihan ng mga nandito, mga rescued na hayop. Pero di tulad ng ibang pasilidad, isa rin itong research at breeding center. Abala na ang mga zookeeper para ihanda ang agahan ng mga hayop. Sinusubukan nila na i-train ang hunting skills ng mga ito. Kaya malaya pa rin nakakagala ang mga hayop. Gaya ng clouded leopard na si Suki. Itatali ng zookeeper ang isang bloke ng karne at saka iiwanan. Magmamasid muna sa paligid si Suki. Gamit ang matalas niyang pangamoy, hahanapin niya ang pagkain. Nang makita ang target, carnivore ang mga clouded leopard. Kinakain nila ang maliliit na mammals, reptiles, birds at insects. Pero hindi basta-basta ibinibigay ang mga pagkain dito sa zoo. Kailangan itong paghirapan kunin ng mga hayop. Kahit wala sa wild, hinahayaan pa rin mag-hunt ng sariling pagkain ang ilang mga hayop sa Taipei Zoo. Tulad na lang ng dalawang black-crowned squirrel monkey. Nagpapaunahan ang dalawang unggoy na makahanap ng pagkain. Tinatawag silang squirrel monkey dahil sa bilis at liksi nila na parang mga squirrel. Nang maispatan ang isang insekto, omnivores ang mga squirrel monkey. Mga prutas at malilit na insekto ang paborito nilang pagkain. Sa lahat ng lugar sa zoo, ang Giant Panda House daw ang puntahan dito. Isa ang Taipei Zoo sa mga sikat na atraksyon sa Taiwan. Mayroon itong lawak na aabot sa 165 hectares. Pinakasikat sa Taipei Zoo ang Giant Panda House. Dito nakatira ang star of the show na si Yuan Bao, ang anak ni Yuan Yuan. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay namin, sa wakas, nagising na rin si Yuan Bao. Really amazing. This zoo, Taipei Zoo, has been really successful in breeding one of the rarest animal in the world, which is the giant panda. Pero bukod sa pagiging atraksyon, ang 4 na taong gulang na si Yuan Bao, isa palang produkto ng captive breeding. Dito na siya pinanganak sa zoo. Pagka kinuha na namin sa camera, hindi mo mahalatang nasa enclosure, no?
dahil yan sa pinag-isipan na design, yung size, yung mga halaman na linagay, it's like in the wild. Kaya napaka-importante yung design na enclosure para maging successful yung keeping up nila ng giant panda dito sa Taipei Zoo. Isa rin sa plano ng Taipei Zoo ang makatulong sa pag-preserve ng mga endemic na hayop sa Taiwan, tulad na lang ng Formosan Serow. Taong 1974 pa nang simulan ng Taipei Zoo ang pag-captive breeding ng mga Formosan Serow. Pero dahil sa bundok sila nakatira at sanay sa malamig na temperatura, we just mimic the scene. We have so many steps of the rock, so make the zero easier, make them more active in the expansion. We are lucky. Fortunately, the zero they can suitable in very big degree of the temperature. So we will do more observation of the animal behavior, and we will provide them the waterfall, make the air is more cooler. dahil sa pagkaubos ng tirahan at illegal hunting, mokonti na ang bilang ng endemic ng Formosan Serow sa wild. Tulad sa Taipei Zoo, naging tirahan din ng mga rescued na Philippine brown deer ang animal facility na ito sa Abra. Halos magkamukha man ang serow at deer, magkaiba sila ng kinabibilangang pamilya. Pero di tulad ng nasa Taiwan, walang regular na veterinaryo dito. Kaya naman, pakay kong i-examine ang mga brown deer sa pasilidad. Nakakatakot itong gagawin nating pag-treat sa mga Philippine brown deer na ito. But this is also a good sign that these deers still has instincts of being elusive to humans. Yun yung isa, pipilay-pilay. Harang-harang. Oh. Yan. Yung mata, yung ulo. Okay, yung baba. Game, bigay na. Okay. 1, 2, 3, go. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang bilang ng mga endemic na Philippine brown deer sa wild. Gaya ng Formosan Serow, illegal hunting din ang dahilan ng pagkaubos ng kanilang lahi. You see the stomping? That is a sign na lalaban na siya. Labas na natin. Oh my gosh, that was scary. Pero at least, dewormer natin and they will be good for breeding already. Sa ngayon, patuloy pa rin ang captive breeding sa Taipei Zoo. May isa ng successful offspring o anak mula sa binibreed na Formosan Serow, habang dalawa naman sa giant panda at isa para sa pangolin. Marami akong nakuhang aral sa pagbisita ko sa Taipei Zoo na pwede rin nating magawa sa ating bansa. Mula sa maayos at wastong kulungan hanggang sa planadong pagkain ng mga hayop. Higit sa lahat ang pagmamahal ng mga tao rito sa wildlife. We want to tell the people human is in the group with animal. So if we don't know more about them, we maybe have some behavior will make danger for them or maybe hurt them. If the animal disappear, it will affect our life. So we are connect with wildlife. We are not separate. We are not in different sides.